Kabanata 5641. By the way, biglang may naalala si Wyatt at nagtanong, dahil nasa Hagio sect ka, nagkaroon ka ba ng pagkakataong linangin ang mga primitive inscriptions ng human race? Pagdating sa panahong ito, natuklasan ko na ang mga primitive na inscription ng human race ay ang pundasyon ng lahat ng mga inscription ng iba pang mga lahi. Nakangiting sabi ni James, na-cultivate ko na sila noong nasa Chaos District ako. Ha! Nagulat si Wyatt. Hindi niya inaasahan na kabisado na ni James ang mga primitive na inscription ng human race habang nasa Chaos District. Kung gayon, maaari mo ba akong tulungang makuha ang mga primitive na inscription ng dooms mula sa aklatan ng Hagio sect? Mga primitive na inscription ng dooms. Tanong ni James na nakakunot ang noo. Tumango si Wyatt at sumagot, oo. Ang aking lahi ay malapit nang maubos sa madilim na panahon. Gayunpaman, sa panahong ito, umiiral pa rin ang aking lahi. At saka, medyo makapangyarihan sila, bakit hindi ka pumunta sa kanila? Tanong ni James. Napabuntong hininga si Wyatt at sinabing, paano ako lalapit sa kanila? Hindi ko lang masabi sa kanila na ako ay mula sa hinaharap. Magkakaroon ito ng malaking karma. Hindi sila mangangahas na tanggapin ako, kung hindi man ay maakit nila ang karma sa kanilang sarili. Habang lumalakas ang isa, mas natatakot siyang mahawa ng karma. Tumingin si Wyatt kay James at sinabing, sa pagkakaalam ko, ang Hagio sect ay may malawak na koleksyon ng mga primitive na inscription mula sa iba't ibang lahi, kabilang ang dooms. Sagot ni James, gagawin ko ang makakaya ko. Sa ngayon, naglilinis lang ako sa labas ng gate ng bundok namin. Kapag umakyat ako sa posisyon ng isang elder, pupunta ako sa library ng Hagio sect para tulungan kang mahanap ang mga primitive inscriptions ng dooms. Speaking of which, may naisip si James at nagtanong, galing din ba sa doom race ang Zizel ng panahong ito? Tumango si Wyatt at sumagot, oo. Pagdating ko, kilalang henyo na si Zizel sa panahong ito. Ngayon, isa na siya sa pinakamalakas. Nag-usap sina James at Wyatt tungkol sa mga lumang panahon, kasama na ang kanilang matagal na alitan. Kahit na pareho silang desperado na pumatay sa isa't isa noon, sa pagbabalik-tanaw ngayon, ito ay naging isang hindi malilimutang panahon ng kanilang buhay. Nangako si James, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa mga primitive na inscription ng dooms at ibalik si Yemima. Salamat. May appreciative expression si Wyatt. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si James at sinabing, I should head back. Malamang na nililinis ng sakit ang mga nahulog na dahon sa labas ng tarangkahan ng bundok ng Hagio sect ng ilang sandali. Kung kailangan mo ako, alam mo kung saan ako hahanapin. Sige, sagot ni Wyatt. Nagpaalam si James, pagkatapos ay bumalik sa Hagio sect. Habang nasa daan, naghum siya ng isang masayang himig. Pagdating niya sa labas ng gate ng bundok, nakita niya ang isang grupo ng mga disipulo at Yovani. Si Yovani ay nasa huling yugto ng quasi-bliss rank at malapit nang makapasok sa transcendental bliss rank. 49. Napatitig si Yovani kay James. Oo. Sinalubong ni James ang tingin niya. Ano ang relasyon mo kay Wyatt? Tanong ni Yovani. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Casual na ibinato ni James ang kanyang walis sa sahig at umupo sa hagdan sa labas ng gate ng bundok. Si Yovani ay isang elder ng Hagio sect. Siya ay isang powerhouse sa huling yugto ng quasi-bliss rank. Kahit mataas ang katayuan niya sa sekta, hindi nag-abala si James na maglagay ng magandang ugali sa harap niya. Isa lamang siyang alagad na namamahala sa paglilinis at pag-aalaga sa tarangkahan ng bundok. Kahit na nandoon si Yovani, pinili ni James na hindi siya pansinin. Ano ang isang mayabang, mababang ranggo na disipulo? Bumantong hininga ang isang disipulo sa tabi ni Yovani at sinabing, hindi mo ba alam ang mga patakaran? Mga panuntunan. Tumingin si James sa disipulo, pagkatapos ay tumayo sa harap niya. Isang malakas na aura ang pinakawalan ni James at pinaalis ang disipulo. Pagkatapos, sinabi niya, sino ang gumagawa ng mga patakaran? Hindi mahalaga kung nasaan ito, ang lakas ay ang ganap na pagkakasunod-sunod.
Nasa Holy Celestial rank ka lang. Gayunpaman, naglakas loob ka na turuan ako tungkol sa mga patakaran. Kahit na si James ay nasa Holy Celestial rank, ang kanyang pisikal na lakas ay nasa huli na yugto ng Quasi-Bliss rank. Ang isang ordinaryong cultivator sa Holy Celestial rank ay hindi nakayanin ang kanyang makapangyarihang aura. Lumampas ka, 49. Humakbang si Yovani. Tumingin sa kanya si James at sinabing, ano? Gusto mong lumaban? Galit na galit si Yovani. Siya ay isang elder ng Hagios sect, ngunit hindi siya nirerespeto ng isang mas mababang ranggo na disipulo. Gayunpaman, nasaksihan ni Yovani ang aura na inilabas ni James habang nakikipaglaban kay Wyatt. Kaya naman, bahagya siyang nag-iingat kay James. Wala siyang tiwala na talunin si James. Ngumuso si Yovani, nilunok ang galit, at umalis. Bumalik si James sa hagdan ng bato sa harap ng tarangkahan ng bundok at naupo. Pagkatapos, ginugol ni James ang kanyang mga araw sa paglilinis ng mga nahulog na dahon sa labas ng gate ng bundok. Lumipas ang hindi mabilang na taon sa isang kisap mata. Noong mga nakaraang taon, madalas bumisita si Wyatt para makipag-chat kay James. Ngayon, muling nagpakita si Wyatt. Uminom silang dalawa ng alak sa hagdan sa labas ng gate ng bundok. Humigop si Wyatt ng kanyang alak at sinabing, malapit nang mabuksan ang banal na lugar ng Hagios sect. Oh, Nintriga, nagtanong si James, a holy site. Anong mga benepisyo ang makukuha ko mula rito? Ipinaliwanag ni Wyatt, ang banal na lugar ay ang lugar ng kapanganakan ng human race. Ito ay puno ng hindi mabilang na mga pagkakataon at kayamanan. Sa loob ng banal na lugar, mayroong 9 na mundo. Ang mga disipulo ng Hagios sect ay kwalipikadong pumasok sa banal na lugar. Gayunpaman, hindi lahat ng mga alagad ay binibigyan ng pagkakataon. Narinig ko na mga disipulo lang na may admission ticket ang pinahihintulutang pumasok. Fuck, malakas na pagmura ni James. Siya ay isang disipulo ng Hagios sect ngunit hindi kailanman narinig ang kaganapan. Kahit na ang mga tiket sa pagpasok ay bago sa kanya. Mga tiket sa pagpasok. Saan ko sila kukunin? Si James ay ganap na walang kaalam-alam. Bilang lugar ng kapanganakan ng human race, ito ay dapat na isang mahiwagang lugar. Naintriga si James sa banal na lugar ng Hagios sect. Kinapa niya ang kanyang baba, nag-iisip kung paano makakuha ng tiket sa pagpasok. Sige, mag-leave muna ako. Tumayo si Wyatt at nagpaalam. Sure. Nataranta namang kumaway si James. The holy site, 9 worlds, and admission tickets. Tumingin si James sa mga disipulong dumadaan sa gate ng bundok at bumulong-bulong. Walang nagpaalam sa akin tungkol sa pagkuha ng admission ticket. Hindi ba ako karapat dapat na pumasok sa banal na lugar kahit na ang lakas ko ngayon? Paano ako makakakuha ng admission ticket? Tumingin si James sa mga disipulong dumaraan, sinusubukang gumawa ng plano. Ang mga disipulong dumaan ay parang nanginginig sa kanilang mga gulugod nang makita nila ang nakakatakot na ngiti ni James. Hindi nila namamali na bumilis at nagmamadaling umalis. Biglang tinuro ni James ang random na disipulo at sinabing, Hoy, ikaw! Halika dito! Nanginginig sa takot ang alagad. Bagamat tagalinis lamang si James sa tarangkahan ng bundok, makapangyarihan siya. Kahit si Elder Yulan ay natatakot na masaktan siya. Ang balita tungkol kay James ay kumalat sa loob ng Hagios sect. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Kaya naman, nagsimulang kumalat ang isang walang basehang tsismis tungkol sa kanya bilang isang mataas na ranggo na disipulo. Nagkamali daw ito at pinarusahan ang paglilinis ng gate ng bundok. Nagkaroon din ng tsismis na siya ay isang nakatagong powerhouse ng Hagios sect. Lahat ng uri ng tsismis tungkol sa kanya ay kumakalat sa mga alagad. Nanginginig ang alagad habang naglalakad palapit kay James. Tumingin siya kay James at nagtanong, yes. May problema ba? Tumingin sa kanya si James at sinabing, mag-usap tayo habang nakaupo. Paano ako? Nagmamadaling umatras ang alagad. Umupo ka, giit ni James. Oo. Agad na umupo ang alagad. Ano ang kaganapan tungkol sa banal na lugar? Tanong ni James. Nalilito ang disipulo kung paanong ang isang disipulo ng Hagios sect ay walang kaalam-alam tungkol sa banal na lugar.
Sa kabila ng kanyang pagdududa, hindi siya nang ahas na magtanong. Matapat siyang sumagot, ang banal na lugar ay ang lugar ng kapanganakan ng human race at kung saan lumitaw ang ating mga sinaunang inscription. Ang banal na lugar ay nahahati sa 9 na rehiyon. Habang lumalalim ka, mas malaki ang mga gantimpala. Magkakaroon ka ng mas mataas na pagkakataon na makakuha ng magagandang kayamanan kung mas malalim ang iyong gagawin sa banal na lugar. Nagtanong pa si James, ano ito tungkol sa mga tiket sa pagpasok? Ipinaliwanag ng disipulo, kailangan mo ng tiket sa pagpasok para makapasok sa banal na lugar. Hanggat miyembro ka ng Hagios Sect, maaari kang makakuha ng admission ticket sa pamamagitan ng pag-aambag sa aming sekta. Kung mas malalim ka, mas maraming tiket ang kakailanganin mo. Narinig ko na kakailanganin mo ng malaking bilang ng mga admission ticket para makapasok sa ika-9 na ranggo na mundo. Ang mga pangunahing miyembro at matatanda lamang ang makakakuha ng ganoong aming tiket sa pagpasok. Mayroon ka ba? Tinitigan siya ni James. Isa. Nag-alinlangan ang alagad. Ikaw ba? Tanong ulit ni James. Mayroon akong isa. Pansamantalang sagot ng alagad. Ibigay mo sa akin. Inilahad ni James ang kanyang kamay. Nag-aalalang sinabi ng disipulo, pakiusap, hayaan mo ako. Nagsumikap akong mag-ambag para lang makuha itong isang admission ticket. At saka, sapat lang ang isang admission ticket para makapasok sa first rank world. Hindi mo ibibigay. Nagdilim ang mukha ni James, at isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Kunin mo. Dahil sa takot, mabilis na ibinigay ng alagad ang kanyang tiket sa pagpasok. Ang tiket sa pagpasok ay isang maliit na inscription lamang na may nakaukit na espesyal na sigil. Sinulyapan ito ni James, pagkatapos ay itinago ito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, "Get lost." Ang disipulo ay nasa Petit Celestial rank lamang. Bagamat ninakawan ang kanyang tiket sa pagpasok, hindi siya nang ahas na lumaban at malungkot lamang na umalis. Mga tiket sa pagpasok. Nakangiting tumingin si James sa mga disipulong dumaraan sa tarangkahan ng bundok. Tumayo siya, naglakad patungo sa pintuang daan ng bundok, at ikanaway ang kanyang kamay. Nagpatawag siya ng ilang mahiwagang inscription at bumuo ng isang malakas na formation ng silang. Tinataka ni James ang gate ng bundok gamit ang silang formation na natutunan niya mula sa dulo ng Halcyon Road. Kahit na ang isang powerhouse sa Transcendental Bliss rank ay hindi ito kayang sirain. Anong nangyari? Bakit may formation dito? Sino ang naglagay nito? Sa sandaling ang Porma Sion ay itinapon, ang mga alagad na nagsisikap na dumaan sa tarangkahan ng bundok ay hinarangan. Sa sandaling iyon, sumigaw si James, kailangang magbayad ng bayad ang mga gustong dumaan sa gate na ito. Ang Hagios Sect ay ang pinakamalaking puwersa ng human race sa Anserlos era. Gayunpaman, ang tarangkahan ng bundok nito ay misteryosong tinatakan, at ang mga disipulo ay ipinagbabawal na dumaan. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa tarangkahan ng bundok, na humihingi ng bayad sa mga gustong pumasa. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? 49. How dare you seal the mountain gate? Sinaway ng isang makapangyarihang alagad si James. Ang alagad na nagsalita laban kay Santiago ay isang alagad ng isang matanda. Nasa Holy Celestial Ranks Consummation na siya. Mahinahong sumagot si James, kung gusto mong dumaan sa gate ng bundok, ibigay mo ang isang tiket sa pagpasok. Ang isang simpleng Porma Sion na tulad nito ay wala sa akin. Ang isa pang disipulo ay humakbang pasulong, sinusubukang basagin ang Porma Sion. Nang makatagpo siya sa Porma Sion, isang malakas na puwersa ang lumitaw at nagpatalsak sa kanya. Bahagyang ngumiti si James at sinabing, kahit ang pinuno ng sekta ay hindi masisira ang aking Porma Sion. Mabilis. Ipaalam sa aming pinuno ng sekta. Sumigaw ang ilang disipulo para humingi ng tulong, na gustong matapos na ang mga bagay-bagay para maayos na nila ang kanilang negosyo. Ang mga alagad na gustong pumasok sa bundok ay naiinip din na iulat ang mahahalagang bagay pabalik sa sekta. Isang disipulo ang sumugod sa pangunahing bulwagan at nagulat, Sir Landry. Mangyaring tingnan ang gate ng bundok. 49, isang alagad na namamahala sa paglilinis ng mga sahig ng tarangkahan ng bundok ang humaharang sa mga disipulo. Nagulat ang lahat sa bulwagan sa ulat.
Inilabas nila ang kanilang mga zen at tiningnan ang sitwasyon sa gate ng bundok. This guy. Hindi nakaimik si Landry sa kinikilos ni James. Inayos ko siya na bantayan at linisin ang tarangkahan ng bundok. Sa halip, tinatakan niya ang buong tarangkahan ng bundok. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Mapangahas. Ito ang Hagio sect. Kung kumalat ang balita tungkol sa insidenteng ito, pagtatawanan tayo ng mga tao. Ilang matatanda ang nagpahayag ng kanilang mga saloobin. Magpasya ka, Sir Landry. Pinagmasdan ni Landry ang gate ng bundok at mabilis na nalaman ang sitwasyon. He chuckled and said, "Wala namang seryoso. Hayaan mo na siya. Nagkataon lang na malapit nang mabuksan ang ating banal na lugar. Ang ibang mga lahi ay dapat nasabik na makapasok sa ating banal na lugar. Marami sa mga lahi na ito ang magdadala ng kanilang pinakamalakas na alagad. Hayaan silang 49 na turuan sila ng leksyon." Napapikit si Landry sa kinikilos ni James. Dahil pinili ni Landry na huwag pansinin ang bagay na iyon, hindi na itinuloy pa ng ibang matatanda. Bumalik sa tarangkahan ng bundok ang alagad na nagmamadaling iulat ang bagay na ito. Nai-inform ko na ang sect leader natin. Gayunpaman, nagpasya siyang huwag pansinin ang bagay na ito. Sinabi niya na hayaan ang 49. Nagulat ang lahat sa gate ng bundok. Siya ay nagselyado ng gate ng bundok, ngunit ang pinuno ng sekta ay hindi pinapansin. Humalaklak si James. Kung maging si Landry ay yumuko sa kanyang kalooban, maaari siyang maging mas matapang. Sa totoo lang, hindi siya natatakot kay Landry. Kung susulpot si Landry, binalak niyang humingi din sa kanya ng admission ticket para makapasa sa gate ng bundok. Tingnan natin kung mapipigilan ako ng pormasayon mo. Isang matandang lalaki ang lumapit sa tarangkahan ng bundok. Siya ay isang elder ng sekta at isang powerhouse sa quasi-bliss rank. Habang papalapit siya, tumabi ang mga alagad at nagbigay daan sa kanya. Nais ng matanda na basagin ang pormasayon, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay walang epekto. Sabi ni James, kung gusto mong dumaan sa gate ng bundok, masunurin lang mag-abot ng admission ticket. Maging ang pinuno ng sekta ay kailangang sumunod sa aking mga alituntunin at magbayad sa akin ng bayad para makadaan sa tarangkahan ng bundok. Nagdilim ang mukha ng matanda matapos mabigang basagin ang pormasayon. Pagkatapos ng labis na pagpapahiya sa sarili, mabilis siyang tumalikod at umalis. Papasok ka ng tiket, tama. Kami ay mga mababang ranggo na magsasaka lamang at hindi kwalipikado para sa mga tiket sa pagpasok. Mangyaring hayaan mo kaming dumaan. Ilang alagad na nagsisikap na pumasok sa pintuang bayan ng bundok ay sinubukang makiusap kay Santiago. Sumimangot si James at sinabing, wala kang admission ticket. Ayos lang. Ang mga disipulo sa ilalim ng Holy Celestial Rank ay maaaring dumaan sa gate ng bundok. Nang marinig ito, ang mga disipulong may mahinang hanay ng paglilinang ay labis na natuwa. Kaagad pagkatapos, dumaan sila sa tarangkahan ng bundok at nagmadali sa kanilang negosyo. Hindi nagtagal, isang malaking grupo ng mga disipulo ang natipon sa magkabilang gilid ng pintuang daan ng bundok. Hindi sila makadaan sa formation ni James ngunit ayaw nilang ibigay ang kanilang admission ticket. 49. Isang boses ang nagmula sa malayo. Tumingin si James sa direksyon kung saan nanggaling ang tunog at nakita niya si Halevi. Lumitaw si Halevi sa harap ng gate ng bundok at tumingin kay James. Tapos, nakilala niya, paano kung hayaan mo ang ilan sa aking mga kaibigan? Nagmamadali silang gumawa ng negosyo sa labas. Kinusot-kusot ni James ang kanyang mga mata at sumagot, kung pakakawalan ko ang lahat dahil sa mga koneksyon, paano ako mangolekta ng sapat na admission ticket para makapasok sa ika-9 na ranggo na mundo? Napanatili ni Halevi ang kanyang ngiti kahit na tinanggihan siya. Sinubukan niyang muli, at sinabing, alam kong kakailanganin mo ng maraming tiket sa pagpasok para makapasok sa ika-9 na ranggo na mundo. Ngunit babantayan mo ang gate ng bundok ng ilang oras. Sigurado akong sapat na ang makokolekta mo para makapasok sa ika-9 na ranggo sa mundo. Dapat itigil mo na ang pagsisikap na kumbansihin ako. Ikan-away ni James ang kanyang kamay. Maging si Landry ay hindi pinapansin ang kanyang mga kilos. Matapos mangolekta ng sapat na tiket sa pagpasok, nagplano siyang mangolekta ng iba pang uri ng mga bayarin.
Ang Hagio sect ay ang pinakamalaking puwersa ng human race. Sa makatuwid, ang mga alagad sa ilalim ng sekta ay pangunahing mga henyo ng tao mula sa mga pangunahing sekta at pamilya sa buong Anserlos. Karamihan sa kanila ay mula sa mayamang pinagmulan. Kaya, nais ni James na gamitin ang pagkakataon upang mangolekta ng ilang mga kayamanan. Nagdilim ang mukha ni Halevi matapos tanggihan sa pangalawang pagkakataon. Sa kabila ng kanyang kawalang kasiyahan, alam niyang hindi niya matatalo si James. Sa makatuwid, siya ay umalis na nabigo. Ito ang admission ticket, 49. Kunin mo. Sa huli, sumuko ang isang alagad at nag-abot ng tiket sa pagpasok. Tinanggap ito ni James na may kasiyahang ngiti, pagkatapos ay pinadaan ang alagad sa tarangkahan ng bundok. Matapos ang unang tao ay gumawa ng inisyatiba, ang iba ay unti-unting sumunod. Maraming alagad ang nagbigay ng kanilang tiket sa pagpasok kay James. Nagpasya si James na magtakda ng bagong panuntunan. Ang mga nagbigay ng mga tiket sa pagpasok ay maaaring dumaan sa gate ng bundok ng walang limitasyon sa loob ng tinukoy na takdang oras. Dahil wala nang ibang paraan para makapasa sa makapangyarihang pormasayon, pinili ng maraming disipulo na makipagkompromiso. Mabilis na kumalat ang mga aksyon ni James sa buong Hagio sect. Ano ang ginawa ng 49? Tinatakan niya ang gate ng bundok at nangongolekta ng admission ticket sa mga gustong pumasa. Siya ay labag sa batas. Wala bang gagawin ang pinuno ng sekta tungkol sa kanya? Ang mga miyembro ng Hagio sect ay hindi nasisiyahan sa pag-uugali ni James. Ganun pa man, marami ang nagtipon-tipon sa gate ng bundok para libangin ang sarili. Ang ilan ay sadyang iniabot ang kanilang tiket sa pagpasok kay James at dumaan sa tarangkahan ng bundok upang tuyain ang mga ayaw makipagkompromiso. Ang pagkilos ni James ay pumukaw ng matinding galit. Marami ang nagalit nang tumanggi ang pinuno ng sekta na kumilos. Ang ilan sa kalaunan ay pumunta sa mga matatanda ng sekta upang magreklamo. Hindi na kinaya ng isa sa mga matatanda ang ugali ni James at nagpasya na turuan siya ng leksyon. Isang grupo ng mga tao ang nagmarcha patungo sa tarangkahan ng bundok. Nangunguna sa grupo ang isang prestihiyosong elder na namamahala sa law enforcement hall. Nakasunod sa likuran niya ang ilang galit na mga disipulo. Ang matanda ay sumigaw mula sa malayo, "Lalampas ka, 49. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na harangin ang gate ng bundok natin?" Ang boses niya ay parang kulog na nagdulot ng pananakit sa tenga ni James. Ito ang nakatatanda ng law enforcement hall. Tapos na para sa 49. Ang pinakamagaan na parusa na makukuha niya ay ang pagpapatalsik sa sekta. Ang pinakamasama ay ang kanyang cultivation base na inalis. Nagbunyi ang mga alagad sa paligid ng tarangkahan ng bundok. Ang quasi-bliss rank. Mabilis na naramdaman ni James ang cultivation rank ng matanda. Ang cultivation rank ng matanda ay kahawig noong umalis si Xavion sa pag-iisa. Kung noon pa man ay nag-iingat na si James. Gayunpaman, hindi na siya natakot. Siya ay halos hindi matatalo hanggat ang kanyang kalaban ay wala sa Transcendental Bliss rank. Napukaw ni James ang galit ng publiko. Bagaman maraming disipulo ang nagsampa ng mga reklamo, pinili ni Landry na huwag pansinin ang mga aksyon ni James. Sa huli, nagsimulang iulat ng hindi nasisiyahang mga alagad si James sa iba't ibang matatanda ng sekta. Ang elder na namamahala sa law enforcement hall, si Hansin Zendin, ay nagpasya na tanggapin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Si Hansin ay nasa quasi-bliss ranks consummation. Nauna siyang naglakad sa isang grupo ng mga disipulo at huminto sa tarangkahan ng bundok. Matapos makita ang misteryosong pormasayon, nagdilim ang kanyang mukha. "I'll forgive your actions kung aalisin mo agad ang formation, 49. O kung hindi." Umalangaw-ngaw ang galit na boses ni Hansayon. Umupo si James sa isang stone tablet sa labas ng gate ng bundok at tumingin kay Hansayon sa kabilang side. Ngumiti siya, pagkatapos ay sinabi, "Oo kung hindi, ano? O kaya naman ay mapapatalsik ka sa Hagio sect." Nakangiting sagot ni James, "Well, I'm right here. Bakit hindi ka lumapit? Kung gusto mo akong paalisan, kailangan mong dumaan sa formation ko." "Ikaw." Namula ang mukha ni Hansayon. "Mabuti.
Isang malakas na aura ang pinakawalan ni Han Sion at lumapit sa porma Sion. Ang kanyang malakas na puwersa ay tumama sa porma Sion. Gayunpaman, isang malakas na puwersa ang biglang lumitaw mula sa porma Sion, na nagpatalsik kay Han Sion. Bakas sa mukha ni Han Sion ang hindi makapaniwala. Narinig niya ang tungkol kay James at alam niyang ang porma Sion ay mula sa dulo ng Halcyon Road. Alam niyang ang porma Sion ay binubuo ng mga forbidden inscriptions ng kanilang sekta, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ito. Napabuntong hininga ang mga alagad na nanunood matapos makitang nabigo si Han Sion na masira ang porma Sion. Lalabas ka na ba kuya? Ang boses ni James ay nanggaling sa kabilang bahagi ng gate ng bundok. PayPal-abisin kita kung bibigyan mo ako ng admission ticket. Ikaw. Namula ang mukha ni Han Sion sa galit. Bilang elder ng Law Enforcement Hall, hindi pa siya napahiya ng ganito. Muling lumukso sa ere si Han Sion at nagpatawag ng mahabang espada. Pinutol niya ang espada, at isang maliwanag na sword energy ang tumama sa porma Sion. Kahit na siya ay nasa quasi bliss rank at umatake ng buong lakas, ang porma Sion ay nanatiling hindi nasaktan. Ang porma Sion ay sumipsip ng Hansion's sword energy at natunaw ito. Napakalakas nito, pagtataka ni James. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang porma Sion. Kahit na ang mga powerhouse ng Hagios sect ay walang nagawa tungkol dito. Tuloy-tuloy na umatake si Han Sion. Gayunpaman, wala sa kanyang mga pag-atake ang nagawang sirain ang porma Sion. Maghintay ka lang. Pagkatapos mag-iwan ng babala, humakbang palayo si Han Sion. Napahamak na tayo. Kahit ang elder ng Law Enforcement Hall ay walang magawa tungkol sa 49. Ganyan ba talaga kalakas ang formation? Kahit si Sir Han Sion ay walang magawa. Mabuti pa mag-abot na lang tayo ng admission ticket. Matapos mabigang masira ni Han Sion ang porma Sion, sumuko na ang natitirang mga disipulo. Kahit na hindi nasisiyahan, kailangan nilang dumaan sa tarangkahan ng bundok upang magawa ang ilang negosyo. Sa huli, nakumpromiso ang mga alagad at ibinigay ang mga tiket sa pagpasok kay James. Masayang inimbak sila ni James. Ang mga alagad ng Hagios sect sa kalaunan ay nasanay na dito at sinasadya nilang mag-aabot ng mga tiket sa pagpasok upang dumaan sa tarangkahan ng bundok. Lumipas ang oras araw-araw. Hindi nagtagal, malapit na ang araw ng pagbubukas ng banal na lugar ng Hagios sect. Ang holy site ng Hagios sect ay isang napakatanyag na lugar. Ang iba't ibang sekta at pamilya ay sabik na makapasok sa banal na lugar ng human race, umaasang makakuha ng mga maalamat na kayamanan. Sa tuwing bubuksan ang banal na lugar ng Hagios sect, iba't ibang puwersa ang nagpapadala ng kanilang mga powerhouse at mga disipulo sa Hagios sect. Ang Hagios sect ay napilitang magbukas ng ilang lugar sa mga tagalabas. Ang mga powerhouse mula sa buong Ancierlos World at Dark World ay papunta sa Hagios sect, kasama ang kanilang mga mahuhusay na disipulo. Ang unang dumating ay si Zizel mula sa Seraphic sect. Isang tao lang ang dala ni Zizel, si Xavion. Tumingin si Landry sa malayo mula sa pangunahing bulwagan ng Hagios sect at sinabing, mayroon kaming mga bisita. Hindi ko inaasahan na ang leader ng Seraphic sect ang unang dumating. Sa 49 na nakaharang sa gate ng bundok, hindi magiging madali para sa kanya na makapasok sa ating sekta. Ayoko talagang papasukin ng mga outsider sa ating holy site. Sana, ang 49 ay patuloy na hamarang sa mga tagalabas na ito sa pagpasok sa ating sekta. Tinalakay ng mga matatanda ng Hagios sect. May limitadong mga lugar upang makapasok sa banal na lugar. Marami sa mga alagad ng kanilang sekta ang mawawalan ng pagkakataon kung papayagang pumasok ang mga tagalabas. Ang mga kapangyarihan ng Hagios sect ay umaasa kay James na harangin ang mga tagalabas na ito. Swoosh! Isang nakakasilaw na liwanag ang dumaong sa labas ng Hagios sect. Kaagad pagkatapos, lumitaw sina Zizel at Xavion sa paanan ng espiritual na bundok ng Hagios sect. Umakyat ang dalawa sa hagdan ng bato at hindi nagtagal ay nakarating sila sa labas ng tarangkahan ng bundok. Sa labas ng gate ng bundok ay isang tapyas na bato na may dalawang malalaking salita na nakaukit sa Hagios sect.
Isang lalaki ang nakaupo sa tapyas na bato, samantalang ang pila ng mga alagad ay naghihintay na dumaan sa pintuang daan ng bundok. Kumunot ang noo ni Zizzle at bumulong, anong nangyayari? Kailan nagtatag ng batas ang Hagios sect na pumila para dumaan sa kanilang tarangkahan sa bundok? Ilang beses nang nakapunta si Zizzle sa Hagios sect noong nakaraan. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng pila sa gate ng bundok nila. Mabilis niyang napansin ang mga disipulo na namimigay ng tiket sa pagpasok sa lalaking nakaupo sa tapyas na bato. Siya yun. Nakilala agad ni Zizzle ang lalaking nakilala niya sa dulo ng Halcyon Road kanina. Sa dulo ng Halcyon Road, isang hindi kilalang nilalang ang pinakawalan. Nabigo silang makuha ito noon. Sa kasamaang palad, hindi na ito muling nagpakita. Ang ilang mga powerhouse ay nakaistasyon sa lungsod sa dulo ng Halcyon Road, habang ang iba ay umuwi. Tinitigan ni Xavion si James, na pamilyar sa kanya. Naisip niya sa sarili, siya ba? Naramdaman ni Xavier na ang lalaki sa stone tablet ay si James. Bagamat medyo iba ang aura ng lalaki, nakaramdam siya ng kumpiyansa. Let's go, sabi ni Zizzle kay Xavion, saka naglakad patungo sa gate ng bundok. Pagkaraan ng ilang hakbang, napansin niya ang isang porma sayon. Sinulyapan niya ito saglit, saka nagpatuloy sa paglalakad. Nang makalapit siya, isang malakas na puwersa ang lumitaw at pumihil sa kanya sa pagsulong. Natarante si Zizzle. After a few seconds, she recomposed herself and shouted, ganito ba ang pakikitungo mo sa mga bisita, Landry? Malayo ang nilakbay ko para makarating dito, pero hinaharangan ako sa labas ng gate ng bundok mo. Welcome, MS. Zizzle. Isang boses ang nagmula sa loob ng espiritual na bundok ng Hagios sect. Natatakot ako na wala rin akong magagawa. Nagtayo ang batang iyon ng formation sa gate ng bundok namin at nangongolekta ng bayad sa mga gustong pumasa. Hahayaan ka lang niya kung may babayaran ka sa kanya. Hindi ko masira ang formation, kaya medyo helpless din ako. Kung ganoon, sisirain ko ang formation para sa iyo. Saglit na tinitigan ni Zizzle ang porma sayon. Hindi nagtagal, nakilala niya na ito ang silang formation na natutunan ni James mula sa dulo ng Halcyon Road. Nakita na niya ito noon at alam niyang hindi niya maintindihan ang mga inscription sa pagbuo. Emph. She sneered, saka tumalon sa hangin. Isang malakas na aura ang lumabas mula sa kanyang katawan, dahilan upang ang kanyang damit ay kumandat at ang kanyang buhok ay sumayaw. Lumapit si Zizzle sa formation at nagpakawala ng nakakatakot na aura. Itinaas niya ang kanyang mga payat na kamay, at ang mga mahiwagang inscription ay lumitaw mula sa kanyang palad. Ang mga inscription ay nagbago sa isang malakas na puwersa. Sa isang pitik ng kanyang kamay, ang puwersa ay tumakbo patungo sa porma sayon. Boom! Isang shockwave ang tumagos sa lugar, at ang paligid ay nanginig. Sa kabutihang palad, ang kapangyarihan ni Zizzle ay hindi sapat upang ibagsak ang punong tanggapan ng Hagios sect. Pagkatapos ng lahat, ang Hagios sect ay protektado ng Heavenly Path. Walang panlabas na puwersa ang may kakayahang sirain ang nakapaligid na lugar. Bahagyang nabaluktot ang mga inscription sa pagbuo pagkatapos na hampasin at tila malapit ng maghiwa-hiwalay. Gayunpaman, nanatiling malakas ang porma sayon. Si Zizzle ay isang powerhouse sa Transcendental Bliss rank. Kahit na sa kanyang buong lakas, hindi niya masira ang silang formation. Halika. Nagdilim ang mukha ni Zizzle at nadagdagan ang lakas ng kanyang atake. Ang porma sayon, gayunpaman, ay nanatiling hindi nasaktan. Matapos ang ilang mga pagtatangka, sumuko na si Zizzle. Bumaba siya mula sa langit at tuloy-tuloy na bumagsak sa lupa. Pinandilatan ni Zizzle si James at sinabing, buksan mo ang formation at ipasok mo ako sa bundok. Gusto mo bang pumasok sa bundok? Mapaglarong ngumiti si James at sinabing, hindi magiging madali ang pagpasok sa Hagios sect. Anong gusto mo? Tanong ni Zizzle. Biglang may naisip si James at napangiti. Pagkatapos, sinabi niya, narinig ko na ikaw ay mula sa Dooms. Hahayaan kita kung bibigyan mo ako ng mga primitive na inscription ng Dooms. Anong sabi mo? Managinip ka. Agad naman siyang tinalikuran ni Zizzle. Tapos na ang usapan.
Sumandal si James sa stone tablet at pinipigilang makipag-ugnayan kay Zizzle. Bagamat nasa Transcendental Bliss rank si Zizzle, hindi nag-alala si James sa pag-atake nito sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa loob ng teritoryo ng Hagios Sect. Ang mga powerhouse ng Hagios Sect ay hindi basta-basta uupo kung magpakita si Zizzle ng anumang intensyon na pumatay. Ikaw, naiinis si Zizzle. Ano ang dapat nating gawin ngayon, MS? Zizzle. Lumapit si Xavion at sinabing, nangako ka na tutulungan mo akong makapasok sa banal na lugar ng human race. Pasensya na. Ikan-away ni Zizzle ang kanyang kamay. Napatingin si Zizzle kay James, na natural na nangongolekta ng admission ticket mula sa mga disipulo. Halatang matagal na niyang nai-set up ang formation. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, ibibigay ko sa iyo ang mga primitive na inscription ng dooms. Ikan-away ni Zizzle ang kanyang kamay, at lumitaw ang ilang mahiwagang inscription. Mabilis na dumami ang mga inscription, pagkatapos ay pinagsama sa iisang inscription na naglalaman ng lahat ng primitive na inscription ng dooms. Ang mga inscription ay lumutang patungo kay James. Sinabi ni Zizzle, naglalaman ito ng mga primitive na inscription ng dooms. Naibigay ko na ang gusto mo. Maaari mo bang buksan ang Porma Sion at payagan kami ngayon? Inalis ni James ang inscription at pagkatapos ay ibinalik ang kanyang aktwal na hitsura. Tumayo siya sa stone tablet, tumingin kay Xavion, at nakangiting sinabi, long time no see, Xavion. Tama ako. Agad na nagdilim ang mukha ni Xavion, at isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Nagpatawag siya ng espada at nilaslas ito kay James. Isang maliwanag na enerhiya ng sword ang lumitaw at bumaril kay James. Mabilis na umiwas si James, nawala sa lugar. Boom! Ang sword energy ay tumama sa stone tablet at nagdulot ng malaking pagsabog. Bagamat malakas ang pag-atake ni Xavion, hindi ito nagdulot ng anumang pinsala sa stone tablet. Ito ang Hagios Sect, Xavion. Sinusubukan mo bang magdeklara ng digmaan laban sa amin? Ngumisi si James. Bigla siyang sumigaw, Sir Landry. Ang Seraphic Sect ay nakikipagdigma sa atin. Umatake na sila. Sa sandaling iyon, isang galit na boses ang nagmula sa loob ng gate ng bundok. Mapangahas. Ito ang teritoryo ng Hagios Sect. Sa sandaling iyon, kumilos si Zizzle. Ang kanyang kapangyarihan ay bumalot kay Xavion at nilabanan ng matinding pressure. Nagsagupaan ang dalawang puwersa. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mga powerhouse sa Transcendental Bliss rank. Sa kalaunan, nagsimulang magpumigla si Zizzle. Ang kanyang mukha ay namutla, at ang mga butil ng pawis ay lumitaw sa kanyang noo. Anong ibig mong sabihin, Landry? Gumagamit ka ba ng ganitong kasuklam-suklam na paraan para pigilan ang mga tagalabas na makapasok sa banal na lugar? Pinigilan ni Landry ang kanyang aura, pinaalis ang pressure kay Zizzle. Nagulat si Zizzle sa lakas ni Landry. Nasa ikatlong yugto na siya ng Transcendental Bliss rank. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang aura ni Landry. Tugon ni Landry, sinabi ko na sa iyo. Wala akong magagawa sa sitwasyon. Kahit pumunta ako doon, kailangan ko siyang bigyan ng admission ticket para makapasa sa gate ng bundok. Kung makapasok ka sa sekta natin ay wala sa akin kundi sa kanya. Pagkatapos, hindi na nakipag-interact si Landry kay Zizzle. Nakatayo si James sa malayong kawalan, nakatitig sa galit na lalaki at babae na may isang matagumpay na ngiti. Tumingin si Zizzle kay James at sinabing, tinanggap mo na ang mga primitive na inscription. Kahit anong hinanakit niyong dalawa, hayaan mo kaming pumasa. Kalmadong sagot ni James, I have the final say here. Kung ayaw kitang pasukin, hindi pwede. Hinding-hindi hahayaan ni James na dumaan si Xavion sa gate ng bundok at makapasok sa banal na lugar ng human race. Kung may matutunan si Xavion, aabot sa mas mataas na antas ang kanyang lakas. Baka maabot pa niya ang Transcendental Bliss rank. Mas mahirap pa siyang patayin kapag nangyari iyon. Pinapayagan kang pumasok, ngunit hindi siya. Tinuro ni James si Xavion. Nakakatakot ang mukha ni Xavion. Hindi niya inaasahan na sumapi si James sa Hagios Sect at nagtayo ng Porma Sion sa gate ng bundok. Sagot ni Zizzle, hindi. Dapat sumama siya sa akin.
Final na. Walang pakialam ang ekspresyon ni James. Nang matapos ang usapan ay nawala na siya sa kinatatayuan. The next moment, nasa kabilang side na ng mountain gate si James. Hindi nagtagal, dumating ang iba pang mga powerhouse na naghahanap upang makapasok sa banal na lugar ng Hagio sect. Noong nakaraan, ang Hagio sect ay palaging napipilitang maglaan ng ilang lugar para sa mga tagalabas na makapasok sa kanilang banal na lugar. Kaya naman, maraming powerhouse ang dumating bago pa magbukas ang banal na lugar ng Hagio sect. Nagulat sila, kahit isang malakas na puwersa tulad ng Seraphic sect ay naharang sa labas ng gate ng bundok. Alam ng marami sa kanila na sadyang inayos ito ng Hagio sect, ngunit kahit ganoon, wala silang magagawa. Papasukin mo ba ako kung ibibigay ko sa iyo ang mga primitive na inscription ng aking lahi? Isang powerhouse sa quasi-bliss rank ang nag-alok. Ibigay mo. Agad na ibinigay ng mga powerhouse ang mga primitive na inscription ng kanyang lahi. Masayang tinanggap sila ni James at pinayagan ang powerhouse na dumaan sa gate ng bundok. Ikaw, sinasadya mo ba ako? Galit na galit si Zizzle. Oo. Ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Sabi ni James. Sa pangunahing bulwagan ng Hagio sect, natahimik si Landry sa ginawa ni James. Problemadong sabi niya, I was expecting na pipigilan niya sila sa pagpasok. Sinong mag-aakalang pinapasok lang niya sila pagkatapos makatanggap ng mga benepisyo? Nagtayo si James ng isang pormasayon sa tarangkahan ng bundok ng Hagio sect at nangolekta ng mga bayad mula sa mga tagalabas na gustong pumasok. Bagamat ang mga primitive na inscription ng isang lahi ay lubos na mahalaga, ang mga powerhouse ng Anserlo's era ay handa pa ring ipagpalit ang mga ito sa isang bagay na may katumbas na halaga. Hindi tulad sa orihinal na panahon ni James, ang mga pangunahing lahi ay hindi madaling ibigay ang kanilang mga primitive na inscription. Lalong naging malungkot ang mukha ni Zizzle ng parami ang mga powerhouse na pumasok sa Hagio sect. Sa pagbabantay ni James sa gate ng bundok, alam ni Xavier na hindi siya makapasok sa banal na lugar ng human race. Sumuko siya at sinabing, bumalik na tayo. Bumalik ka. Namula ang mukha ni Zizzle. Naibigay na niya kay James ang mga primitive na inscription ng kanyang lahi at ayaw niyang sumuko ng ganoon kadali. Umupo si James sa stone tablet at tumingin sa kanilang dalawa. Biglang may pumasok na ideya sa isip niya. Ngumiti siya at sinabing, sa totoo lang, may isang paraan para makapasok sa banal na lugar, Xavier. Curious na tumingin sa kanya si Xavier. James elaborated, papalampasin kita kung magagawa mo ang obsidian body sa harap ko, at hayaan mo akong tingnan ito. Ito ang perpektong pagkakataon upang matuto ng higit pa tungkol sa obsidian body. Ang obsidian body inscriptions ay makapangyarihan at maaaring baliwalain ang lahat ng uri ng supernatural powers. Ang isa ay hindi magagapi pagkatapos na makabisado ang mga ito. Para malabanan ni James ang obsidian body, dapat niya itong lubusang maunawaan. Sigurado ka. Napatingin si Xavier kay James na may pagdududa. Pagkatapos ng lahat, niloko niya si Zizzle mula sa mga primitive na inscription ng kanyang lahi. Siyempre, seryosong sabi ni James, ito ang Hagio sect, at marami sa ating mga matatanda ang nanunood. Bukod dito, napakaraming powerhouses mula sa buong Anserlo's ang natipon dito. Imposibleng magsinungaling ako sa iyo sa napakaraming saksi. Sige, walang pag-aalinlangan na tinanggap ni Xavier ang deal. Pinaandar ni Xavier ang kanyang obsidian body. Nakadikit ang mata ni James kay Xavier. Pinagmasdan niya ang mga misteryosong inscription na lumabas sa balat ni Xavier. Ang mga inscription ay magkakaugnay na parang meridian. Maingat na nanood si James at ginamit ang kanyang path powers para i-record ang lahat. Walang ideya si Xavier kung ano ang balak ni James. Gayunpaman, ang pag-activate ng obsidian body ay hindi magdudulot sa kanya ng anumang pagkalugi. Hayaan mo akong subukan ito. Biglang sumulpot si James sa harap ni Xavier, nagmamadaling umatras si Xavier. Anong kinakatakutan mo? Sa lakas ko ngayon, hinding-hindi kita mapapatay. Inilibot ni James ang kanyang mga mata. Sige, gawin mo. Handa si Xavier na ipagsapalaran ito para sa pagkakataong makapasok sa banal na lugar ng mga tao. Nagpatawag si James ng mahabang espada at naglaslas.
Isang sword energy ang nagkatotoo at tumama sa katawan ni Xavion. Sa sandaling iyon, biglang nag-transform ang mga inscription sa ibabaw ng katawan ni Xavion. Pagkatapos, umatake ulit si James. Sa tuwing dumarating ang kanyang pag-atake, ang mga inscription ay magbabago at haarang sa pag-atake. Humigit kumulang 100 beses na magkasunod na umatake si James. Ang kanyang mga pag-atake ay malakas ngunit hindi nagdulot ng pinsala sa Xavion. Sa proseso, tiniyak ni James na nire-record niya ang lahat. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay inalis ni James ang kanyang espada at sinabing, "Go on." Ikinumpas niya ang kanyang kamay, pinayagan sina Zizzle at Xavion na makadaan sa gate ng bundok. Pagkatapos, umupo ulit si James sa stone tablet. Nakita na niya sa wakas ang obsidian body inscriptions. Sa kanyang karunungan sa mga primitive na inscription ng lahi ng tao, madali niyang mapag-aralan at mabisado ang obsidian body inscriptions. Pagkatapos ng pakikipag-ugnayan, ipinagpatuloy ni James ang pagkolekta ng mga benepisyo mula sa mga bisita. Maraming powerhouses ang dumating sa Hagios sect at mas sooner ang iniabot ang ilang benepisyo kay James para makapasa sa gate ng bundok. Ang araw para sa pagbubukas ng banal na lugar ng Hagios sect ay dumating sa isang kisap mata. Sa kabilang banda, binawi ni James ang formation. Sa pasukan, naglabas si James ng ilang mga inscription sa pagpasok upang makapasok sa banal na lugar. Ibinigay din niya ang mga inscription ng Doom Race na nakuha niya. Natigilan si Wyatt. Nagbigay ka ng labis na pagsisikap upang makuha ang mga inscription ito. Bakit mo sila ibinibigay sa akin? Pagkatapos, sinabi ni Wyatt, hanggang sa panatilihin ang mga primitive na inscription ng Doom Race. Kung tungkol sa mga inscription sa pagpasok ng Hagios sect, dapat mong itago ang mga ito. Nakangiting sabi ni James, marami akong entry inscriptions. Makapasok ako sa 9th rank world ng banal na lugar. Itago mo lang sila. Marahil ay makakakuha ka ng mga kapalaran sa banal na lugar at makapasok sa Transcendental Bliss rank. 1/3. Salamat, kung gayon. Hindi na tumanggi si Wyatt kay James at iningatan ang mga inscription. Tara na. Nakaakbay sina James at Wyatt sa isa't isa habang naglalakad sila patungo sa Apex Main Hall. Maraming mga powerhouse at alagad ng Hagios sect ang nagtipon sa labas ng Main Hall. Mayroon ding ilang mga powerhouse mula sa labas ng mundo. Lahat, boses ni Landry mula sa pangunahing upuan ng Main Hall. Nabuksan na ang banal na lugar. Mayroong 9 na mundo sa banal na lugar. Mangyaring huwag lumampas sa dagat. Kung hindi ka sapat na malakas, huwag pumasok sa mas matataas na mundo. Bagamat may mas mataas na pagkakataon na makakuha ng mga kapalaran habang lumalalim ka, unti-unting tataas ang presyon ng langit at lupa. Malamang na may mga aksidente. Kasunod ng boses ni Landry, isang illusionary passage ang lumitaw sa labas ng Main Hall. Ang daanan ay humantong sa banal na lugar ng Hagios sect, na siya ring banal na lugar ng human race. Matapos lumitaw ang CP, maraming mga alagad ng Hagios sect ang pumasok dito. Pumasok din dito ang ilang powerhouses mula sa ibang mundo. Kasama nila James at Wyatt. Matapos dumaan sa daanan, lumitaw sila sa isang lambak. Sa lambak ay may 9 na teleportation formation. Ang bawat teleportation formation ay binabantayan ng mga powerhouse ng Hagios sect. Ang bawat banal na lugar ay nangangailangan ng isang tiyak na dami ng mga inscription sa pagpasok. Kung ang isa ay mayroon lamang isang entry na inscription, ang isa ay makapasok lamang sa unang ranggo na banal na lugar. Kung mas mataas ang ranggo ng banal na lugar, mas maraming inscription ang kinakailangan. Nakakuha si James ng maraming inscription sa pagpasok. Alam din niya na ang mga entry na inscription na ito ay mga inscription sa langit at lupa na nabuo mula sa loob ng banal na lugar. Naglalaman sila ng makapangyarihang kapangyarihan. Kung mas maraming inscription ang mayroon ng isa, mas magiging malakas ang enerhiya ng isa. Kaya naman, maaaring makapasok ang isa sa mga banal na lugar na may mataas na ranggo. Maraming mga alagad ng Hagios sect ang pumasok sa unang ranggo na banal na lugar. Ilang mas malalakas na disipulo ang pumasok sa pangalawang ranggo na banal na lugar. Samantala, ang mga powerhouse na mga elder ng Hagios sect ay pumasok sa ikapito o ikawalong ranggo.
Si James ay nagpakita sa harap ng teleportation portal. Tumingin siya sa paligid at napagtantong walang pumapasok sa ika-9 na ranggo. Hindi niya alam kung bakit. Bakit walang buhay na nilalang na pumapasok sa ika-9 na ranggo na banal na lugar? Napatingin siya kay Wyatt sa tabi niya. Umiling si Wyatt at sinabing, hindi ako alagad ng Hagios sect. Paano ko malalaman? Haha. Sa mga sandaling ito, narinig ang tawa mula sa likuran. Lumingon si James para tingnan kung sino iyon. Lumakad si Landry, ang leader ng Hagios sect, at ilang pangunahing elder. Ipinaliwanag ni Landry, masyadong malakas ang pressure sa langit at lupa sa 9th rank holy site. Kahit na ang isang powerhouse sa Transcendental Bliss rank ay pumasok sa banal na lugar, hindi niya magagawang labanan ang presyon ng langit at lupa. Mula noong sinaunang panahon, iilan lamang sa mga powerhouse ang maaaring makapasok sa banal na lugar ng ika-9 na ranggo. Kahit ako ay makapasok lang sa 8th rank holy site. Ano ang iyong cultivation rank? Tanong ni James. Hinawakan ni Landry ang kanyang balbas at nakangiting sinabi, nasa ika-6 na yugto na ako ng Transcendental Bliss rank. Nang marinig iyon, binigyan ni James ng thumbs up si Landry at pinuri, ang galing mo. Matagal nang napunta si James sa panahong ito, kaya medyo alam niya ang tungkol sa Transcendental Bliss rank. Ang Transcendental Bliss rank ay may 9 na yugto. Sa unang 7 yugto, malilimutan ng isang powerhouse ang tungkol sa 7 kaligayahan. Kapag ang powerhouse ay umabot sa ika-8 yugto, wala na siyang pagnanasa. Sa ika-9 na yugto, ang 7 kaligayahan ng powerhouse ay maibabalik, at sila ay papasok sa Years 1 rank. Nakakatakot ang isang powerhouse sa ika-6 na yugto ng Transcendental Bliss rank. Maaaring siya ang pinakamalakas na powerhouse sa panahong ito. Ang Transcendental Bliss rank ay nangangailangan ng isa na kalimutan ang lahat ng mga emosyon at maging walang pagnanais na maabot ang sukdulan. Matapos makalimutan ang 7 kaligayahan, ang 7 kaligayahan ng isang tao ay unti-unting maibabalik. Tanging kung ang 7 kaligayahan ay naibalik lamang ang isa ay maituturing na isang tunay na nilalang. Kung hindi, ang isa ay magiging isang walang emosyon na papay. Salungat ito sa intensyon ng paglilinang. Nagbasa si James ng maraming libro tungkol sa Transcendental Bliss rank. Sa pagkakaintindi niya, hindi pinahintulutan ng Transcendental Bliss rank na makalimutan ng isa ang mga emosyon. Ito ay isang mental fortitude state lamang. Kung ano ang katotohanan, wala siyang ideya. Hindi pa niya naabot ang cultivation rank na iyon. Kailangan niya itong abutin para malaman. Nakangiting tumingin si Landry kay James at sinabing, sa kakayahan mo, dapat ay makapasok ka sa banal na lugar ng ika-7 ranggo. Bagamat ito ay medyo matigas, ang iyong pisikal na katawan ay malakas. Maaari mong labanan ang spatial pressure sa 7th rank holy site. Ang ika-7 ranggo. Kumunot ang noo ni James. Nais ni James na pumunta sa 9th rank holy site, ngunit nag-aalala siyang mahaharap siya sa mga panganib sa pagpasok dito. Kumusta ang ika-9 na ranggo? Tanong ni James. Umiling si Landry at sinabing, nakapunta na ako sa 9th rank holy site dati, pero hangganan lang nito. Napakalakas ng spatial pressure sa hangganan ng 9th rank holy site. Mayroon itong hindi mabilang na mabangis na enerhiya. Kung tungkol sa mas malalim na bahagi ng banal na lugar, wala akong ideya. Hindi pa ako lumalim. Pagkatapos, hindi na nagsalita si Landry at pumasok sa 8th rank holy site. Sinulyapan ni James si Wyatt sa tabi niya at nagtanong, saang ranggo ang balak mong pasukan? Ang ika-8 ranggo, sagot ni Wyatt. Sige. Tumango si James. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid at nakita niya ang isang buhay na nilalang na papalapit sa teleportation formation ng ika-9 na ranggo. Ang buhay na nilalang ay si Xavion. Ang Xavion ay naglabas ng hindi mabilang na mga inscription sa pagpasok, at ang mga inscription ay pumasok sa porma sayon. Pagkatapos, bumukas ang formation. Walang pag-aalinlangan, pumasok siya sa porma sayon at ipinadala sa ika-9 na ranggo na banal na lugar. Nang makitang nakapasok na si Xavion sa 9th rank holy site, ganoon din ang gusto ni James. Naglakad siya papunta sa teleportation formation ng 9th rank holy site. Nang marating ang porma sayon, inilabas niya ang mga entry na inscription na nakuha niya.
Ang mga entry na inscription ay pumasok sa teleportation formation. Nang makita si Xavier na papasok sa formasyon kasama si James na sumusunod, maraming powerhouse na naruroon ang hindi maiwasang mabigla. Mga baliw sila. Naghahanap ba sila ng kamatayan? Paano sila mapupunta sa ika-9 na ranggo? Mula noong sinaunang panahon, iilan lamang sa mga powerhouse ang maaaring makapasok sa 9th rank na banal na lugar ng human race. Halos isinusuko na nila ang kanilang buhay. Umalangaw-ngaw ang mga boses mula sa lahat ng dako. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni James. Dahil nakapasok na si Xavier sa 9th rank holy site, kailangan ding pumunta ni James. Kung si Xavier ay nakakuha ng kayamanan sa banal na lugar, mas mahirap para kay James na talunin o patayin siya. Pumasok si James sa teleportation formation. Bumukas ang teleportation formation, at nagdilim ang paningin ni James. Nang muli siyang nagpakita, nasa kakaibang mundo na siya. Pagdating, naramdaman niya ang malakas na spatial pressure. Ang spatial pressure ay durog. Kahit na ang kanyang pisikal na katawan ay umabot na sa huling yugto ng quasi-bliss rank, nahirapan siyang labanan. Sa ilalim ng durog na spatial pressure, hindi mabilang na mga sugat ang lumitaw sa kanyang katawan. May figure sa unahan niya. Si Xavier pala. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga inscription ang umiikot sa kanyang katawan. Nilabanan niya ang spatial pressure ng lugar na ito. Lumingon siya at sinulyapan si James na sugatan. Hindi niya napigil ang tumawa. James, gaano ka kalakas loob na pumasok sa 9th rank na banal na lugar ng human race gamit ang iyong kakayahan? Na-overestimate mo ang sarili mo. Sa tingin mo ba mayroon kang obsidian body? Natatawang sabi ni Xavier kay James. Kaya kitang patayin ngayon, pero kung gagawin ko iyon, hindi malalaman ng outside world na ako ang pumatay sa iyo. Sa kasalukuyan, mayroon akong iba pang mahahalagang bagay na dapat asikasuhin. Kailangan kong pumunta ng malalim sa ika-9 na ranggo na mundo ng banal na lugar ng human race upang maghanap ng mga kapalaran. Kapag umalis ako sa banal na lugar, mamamatay ka. Malakas ang boses ni Xavier. Sa titig ni James, nawala ang figure ni Xavier sa mabangis na lugar na ito. Fuck! Hindi maiwasan ni James ang magmura. Pagkatapos, lumitaw ang isang pinasimpleng bersyon ng obsidian body inscriptions. Ang mga inscription ay nakakabit sa ibabaw ng kanyang katawan. Ang mga ito ay mga inscription na nilikha niya noong ginaya niya ang obsidian body dati. Kahit na hindi sila kasing lakas ng obsidian body, kaya nilang labanan ang kaunting enerhiya. Sa pamamagitan ng mga inscription na lumalaban sa ilang enerhiya kasama ang kanyang malakas na pisikal na katawan, nagawa ni James na lumipat sa lugar. Nagmamadaling sinundan niya si Xavier. Pagkaraan ng ilang distansya, nakatagpo siya ng nakakatakot na mga bagyo sa kalawakan. Ang kanyang katawan ay agad na inabutan ng bagyo. Para siyang maliit na bangka sa malawak na dagat, patuloy na umiindayog sa mga unos. Nagsimulang pumutok ang mga inscription sa ibabaw ng kanyang katawan. Nakakatakot ito. Pinaandar ni James ang kanyang kapangyarihan at humakbang paatras. Kung patuloy siyang lalalim, masisira ang mga inscription sa ibabaw ng kanyang katawan. Kapag nabasag ang mga inscription, mamamatay siya kaagad dahil hindi sapat ang kanyang pisikal na kapangyarihan upang labanan ang mga bagyo sa kalawakan sa lugar. Umatras si James sa hangganan. Naging mabigat ang ekspresyon niya. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Lalabas ba ako? Kumunot ang noo ni James. Lumabas. Walang paraan. Mas lumalim na ang Xavier sa holy site, kaya paano nahuhulog si James? Nakaramdam ng sama ng loob si James. Kailangan niyang tingnan kahit anong mangyari. Masyadong malakas ang spatial pressure ng lugar na ito. Kahit na ang isang powerhouse sa Transcendental Bliss rank ay hindi nang ahas na pumasok sa banal na lugar. Ngayon, naiintindihan lamang ni James ang obsidian body dito at umasa sa obsidian body upang labanan ang langit at lupa na presyon ng lugar na ito. Kailangan din niyang pagbutihin ang kanyang pisikal na kapangyarihan. Kailangang maabot ng kanyang pisikal na katawan ang Transcendental Bliss rank. Sa ganoong paraan, makakaligtas siya sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang makapangyarihang pisikal na katawan. Kasunod ng planong ito, umupo si James sa lupa sa isang lotus position at nag-set up ng time formation.
Nagpasya siyang magtanim dito ng ilang panahon. Kabisado na niya ang mga inscription ni Xavion ng Obsidian Body. Ngayon, kailangan lang niya ng panahon para maunawaan ang Obsidian Body. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga primitive na inscription ng human race, maaari niyang kopyahin ang Obsidian Body. Kasabay nito, nais niyang gamitin ang pagkakataong ito upang mapabuti ang kanyang pisikal na kapangyarihan. Pagkatapos mag-set up ng time formation sa paligid niya, naglakad siya papunta sa mas malalim na lugar. Sinimulan niyang gamitin ang langit at lupa na presyon ng lugar na ito para maasa at sanayin ang kanyang pisikal na katawan. Sabay bumagsak ang katawan niya. Sa pagbagsak ng kanyang katawan, muli itong nabuhay ng isang bagong buhay. Kasabay nito, sinira niya ang mga inscription ng Obsidian Body. Ang mga inscription ay mahiwagang. Ang bawat inscription ay patuloy na magbabago. Gayunpaman, gaano man kaganda ang mga inscription at kung gaano kalaki ang pagbabago ng mga ito, maaari silang hatiin sa pinakasimpleng mga inscription ng primal mantra. Nagawa ni James na sirain ang isa sa mga inscription. Naging bilyon-bilyong simpleng inscription. Ang mga simpleng inscription na ito ay patuloy na nagbabago. Samantala, sinubukan ni James na unawain ang kahulugang nakatago sa mga pagbabago. Parang supercomputer ang isip niya. Ito ay patuloy na gumagana. Hindi niya namamalayan, naintindihan niya ang isa sa mga inscription. Gayunpaman, ito ay simula lamang. Mayroong maraming Obsidian Body inscriptions. Ang bilang ng mga inscription ay mabibilang sa bilyon. Bukod doon, ang bawat inscription ay patuloy na nagbabago. Kinailangan ni James ng panahon para intindihin sila ng buo. Gayunpaman, nag-set up siya ng time formation. Maaari siyang magnilay sa pag-iisa sa pagbuo ng oras at maunawaan ang mga inscription. Marami siyang oras. Sa pagbuo ng oras, lumipas ang mga araw. Patuloy na hinahasa ni James ang kanyang pisikal na katawan. Ang kanyang pisikal na katawan ay lumakas, at ang kanyang pag-unawa sa Obsidian Body inscriptions ay tumaas. Nagtagal si James sa pagbuo ng oras. Sa panahong ito, patuloy na nasisira ang kanyang pisikal na katawan, at patuloy niya itong hinahasa at sinasanay gamit ang body refinement technique. Lumalakas ang kanyang pisikal na katawan. Hindi alam ni James kung gaano katagal niya nilinang ang kanyang pisikal na katawan. Alam lang niya na ang kanyang pisikal na kapangyarihan ay tumaas hanggang sa huling yugto ng Consummation Quasi-Bliss rank mula sa huling yugto ng Quasi-Bliss rank. Umabot pa ito sa Transcendental Bliss rank. Kasama ng kanyang mas malakas na pisikal na katawan ang mas malakas na pagtutol. Kahit na ang kanyang cultivation rank ay nasa Holy Celestial rank lang, kung gagamitin niya ang kanyang physical power, makakalaban niya ang isang powerhouse sa unang stage ng Transcendental Bliss rank. Habang lumalakas ang kanyang pisikal na katawan, tumaas din ang kanyang pag-unawa sa mga Obsidian Body inscriptions. Di nagtagal, lubos niyang naunawaan ang mga inscription sa katawan ng Obsidian. Sa isang pag-iisip, hindi mabilang na mga inscription ang lumitaw. Ang mga inscription ay nakakabit sa ibabaw ng kanyang katawan. Kaagad, naramdaman niyang nawala ang pressure. Napakalakas nito na nakakatakot. Nang maramdaman ni James ang mga nakasulat sa ibabaw ng kanyang pisikal na katawan, napangiti siya. Matapos maglagay ng labis na pagsisikap sa paglilinang, sa wakas ay naunawaan niya ang Obsidian Body. Ngayon, kahit na maaaring hindi niya matalo o mapatay si Xavion, maaari niyang harangan ang lahat ng kanyang pag-atake. Bukod dito, pinagkadalubhasaan niya ang Obsidian Body. Mas madali na ngayong lumikha ng mga inscription na nakatarget sa Obsidian Body. Naramdaman niya ang oras at napagtanto niyang daan-daang panahon na ang lumipas sa labas ng mundo. Ganoon na ba katagal? Kumunot ang noo ni James. 300 panahon ang lumipas. Hindi niya alam kung anong kapalaran ang nakuha ni Xavion sa pinakamalalim na bahagi ng banal na lugar. Sa pagmamadali, hinanap niya si Xavion. Walang pag-aaksaya ng oras, nagmamadali siyang sumulong. Sa Obsidian Body, hindi na siya mapipinsala ng mabangis na kapangyarihan ng lugar na ito. Naglakbay siya sa marahas na lugar at pumasok sa core area ng 9th rank Holy Site. Sa pag-abot sa pangunahing lugar, napagtanto niya na mayroong hindi mabilang na mga bakas ng mga landas at mga tanda ng inscription.
Ang mga inscripsyong ito ay ang mga primitive na inscription ng human race. Matapos maramdaman ang lahat ng ito, nakaramdam ng pagkadismaya si James. Kabisado na niya ang mga inscription ng human race. Kaya, ang mga inscripsyong sigil na ito ay walang silbi sa kanya. Pinagmasdan niya ang paligid. Ang lugar na ito ay may mga espiritual na bundok at lupain. Gayunpaman, ang mga espiritual na bundok na ito ay hindi totoo. Ang mga ito ay nabuo sa pamamagitan ng mga inscription. Ang mga inscripsyong ito ay mga pira-pirasong sigil na naiwan pagkatapos ng kapanganakan ng mga inscription ng human race. Kahit na sila ay mga pira-pirasong sigil, naglalaman sila ng kalooban ng kataas-taasang landas. Ang mga fragment na ito ay mahiwaga. Ang pag-unawa sa iilan ay sapat na upang magamit sa natitirang bahagi ng buhay ng isang tao. Bukod sa mga iyon, wala nang ibang kapalaran sa lugar. Tumingin siya sa paligid, at sakto, naramdaman niya ang aura ni Xavion. Si Xavion ay kasalukuyang nasa tuktok ng isang espiritual na bundok. Ang kanyang katawan ay napapalibutan ng ilang primitive inscription sigils ng human race. Siya ay nasa estado ng pag-unawa sa mga landas, at ang kanyang aura ay malakas. Nakapasok na siya sa Transcendental Bliss rank. Lalong lumakas ang aura niya. Mukhang malapit na siyang magkaroon ng breakthrough. Mukhang nakahanap siya ng kaliwanagan sa banal na lugar. Hindi maiwasan ni James ang magmura. Pagkatapos, kumilos siya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang materyal na enerhiya ang lumabas. Agad na binasag ng enerhiya ang primitive inscription sigils sa paligid ng katawan ni Xavion. Hindi mabilang na mga primitive inscription sigils ang natipon. Halos nabuo nila ang mga primitive na inscription ng human race. Gayunpaman, nabasag sila sa kritikal na sandali. Si Xavion, na nasa estado ng pag-unawa sa mga landas, ay nag-ambala. James, naghahanap ka ng kamatayan. Dahil ang kanyang estado ng pag-unawa sa mga landas ay nag-ambala, siya ay galit na galit. Malakas ang aura niya. Sa isang pag-iisip, lumitaw ang mga inscription ng maraming lahi. Ang mga inscripsyong ito ay natipon at nabuo ang isang itim na longsword. Hawak ang itim na longsword, hinampos niya si James. Tumayo si James sa parehong lugar at hinayaang atakihin siya ni Xavion. Nang dama po ang espada ni Xavion sa katawan ni James, ilang misteryosong inscription ang lumitaw sa ibabaw ng katawan ni James, na hamarang sa pag-atake ni Xavion. Nang makita ang eksenang ito, natigilan si Xavion. Siya ay lubos na naguguluhan. Bakit mayroon kang obsidian body? Tinitigan ni Xavion si James ng patay sa mata. Nabigla siya. Exclusive sa kanya ang obsidian body. Ito ay ang kanyang likas na supernatural signature skill. Exclusive niyang katawan iyon. Hindi niya inaasahan na ipapakita ito ni James. Hehe. Maya-maya, tumawa si James. Ito lahat salamat sa iyo. Ipinakita mo sa akin ang obsidian body sa pasukan. Matapos makapasok sa banal na lugar, naglaan ako ng ilang oras upang magnilay sa pag-iisa at master ang iyong obsidian body. Hinuha ko ang obsidian body inscriptions. Ano sa palagay mo ang aking pag-unawa? Ikaw, galit na galit si Xavion. Mukhang marami kang nakuhang kayamanan sa banal na lugar ng human race. Nakakuha ka ng isang pambihirang tagumpay at pumasok sa Transcendental Bliss rank. Naabot mo na rin ang rurok ng ikalawang yugto, malapit sa ikatlong yugto. Pero, kabisado ko na rin ang obsidian body. Hindi mo ako mapapatay sa buhay na ito. Kapag nabasag ko ang code ng obsidian body, mamamatay ka. Alam ni James na hindi niya kayang patayin si Xavion sa ngayon. Dahil hindi niya kayang patayin si Xavion, sinubukan niyang galitin ito at sirain ang kanyang cultivation heart. Sa ganoong paraan, bababa ang bilis ng cultivation ni Xavion. Sa sobrang galit ni Xavion ay tumalsik siya ng dugo. Sa pagtingin sa tanawin, gumaan ang pakiramdam ni James. Pagsisisihan mo ito. Pagkatapos, nawala ang katawan ni Xavion sa banal na lugar. Ngayon na ang kanyang estado ng pag-unawa sa mga landas ay nag-ambala, hindi na siya makakabalik dito. Sa paligid ni James, hindi rin siya makapag-focus sa pag-unawa sa mga landas. Marami siyang natamo sa paglalakbay na ito sa banal na lugar. Oras na para umalis siya.
Pagkaalis ni Xavion, iniskan ni James ang paligid. Ito ba ang lugar ng kapanganakan ng human race? Dito ba lumalabas ang mga primitive na inscription ng human race? Pinakiramdaman ni James ang paligid. Ang mga primitive na inscription ng human lahi ay ang ubod ng lahat ng mga inscription sa mundo. Sila ang pangkalahatang balangkas ng lahat ng mga inscription. Ang pinakamalaking lihim ng Anserlos at ng madilim na mundo ay dapat na nakatago sa lugar na ito. Gayunpaman, pagkatapos suriin ang kanyang paligid, walang nakitang kakaiba si James sa lugar. Ang tanging napansin niya ay ang hindi mabilang na human race inscription sigils ay nakapaloob sa mundong ito. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga sigil ng inscription ng lahi ng tao, maaaring maunawaan ng isang tao ang mga inscription ng lahi ng tao. Gayunpaman, hindi itinuring ni James ang lahat ng ito bilang mga kapalaran. Pagkaraan ng ilang oras na paghahanap sa lugar, wala siyang nakitang kapalaran. Kaya naman, nagpasya siyang umalis. Umalis si James sa ika-9 na antas ng banal na lugar. Samantala, lumabas na ang mga buhay na nilalang na pumasok sa ibang mga banal na lugar. Ang mga buhay na nilalang na ito ay naghihintay sa labas. Gusto nilang malaman kung makakalabas ng ligtas sina Xavion at James, na pumasok sa 9th level holy site. Swoosh! Isang figure ang dumaan. Unang lumitaw si Xavion. Nakalabas na siya. Ligtas siyang nakalabas sa ika-9 na antas ng banal na lugar. Lalong lumakas ang aura niya. Nakalusot na siya at nakapasok sa peak second stage ng Transcendental Bliss rank. Nang magpakita si Xavion, nagsimulang mag-usap ang mga buhay na nilalang. Lumapit si Zizel kay Xavion. Nakangiting sabi niya, "Not bad. Pumasok ka sa Transcendental Bliss rank now, isang hakbang lang ang layo ng cultivation mo sa akin." Bagamat naging mas malakas si Xavion pagkatapos na makalusot, hindi siya masaya. Nanatili siyang tahimik na may mabigat na ekspresyon. "Anong meron?" Nang maramdamang may mali tungkol kay Xavion, nagtanong si Zizel. Swoosh! Sa sandaling ito, lumitaw ang isa pang figure. Nagpakita rin si James. Bumalik din siya, hindi nagbago ang aura niya. Hindi siya dapat nakakuha ng anumang kapalaran. Si James ay hindi nakakuha ng anumang kapalaran sa 9th rank holy site. Ginamit lang niya ang spatial pressure ng 9th rank holy site para maasa ang kanyang pisikal na katawan. Sinamantala rin niya ang pagkakataong maunawaan ang obsidian body. Hindi bumuti ang kanyang aura, ngunit lumakas ang kanyang pisikal na katawan. Maraming nabubuhay na nilalang na naruroon ang nagulat na si James, na nasa Holy Celestial rank ay maaaring makalabas ng ika-9 na antas ng banal na lugar ng ligtas. Naisip nila na sa kanyang antas ng paglilinang, si James ay mamamatay sa pagpasok sa ika-9 na antas ng banal na lugar. Maraming buhay na nilalang ang nakatutok kay James nang siya ay lumitaw. Gayunpaman, pinag-usapan nila ang tungkol kay Xavion. Kahanga-hanga siya. 300 panahon pa lang, ngunit naabot niya ang pinakamataas na ikalawang yugto ng Transcendental Bliss rank mula sa Quasi-Bliss rank. Isa pang powerhouse ang idinagdag sa Dark World. Maraming buhay na nilalang ang nag-usap tungkol kay Xavion. Ilan pa nga sa kanila ang lumapit sa kanya, umaasang magkakilala. Gayunpaman, hindi maganda ang mood ni Xavion. Mabigat ang ekspresyon niya. Alam ni Zizel na may nangyari sa 9th rank holy site. Dahil ayaw itong pag-usapan ni Xavion, hindi na nagtanong si Zizel. Paano ito? Lumapit si Wyatt kay James at tinanong, "May nakuha ka ba?" "Oo." Tumango si James. Pagtingin kay Wyatt, naramdaman niyang bumuti ang aura ni Wyatt. Naabot nito ang rurok ng Quasi-Bliss rank. Isang hakbang lang ang layo mula sa Transcendental Bliss rank. Tara na. Umalis si James kasama si Wyatt sa likod niya. Ang mga buhay na nilalang na nagtipon ay sunod-sunod na umalis. Ang lahat ng iba pa na dumating sa Hagios sect ay umalis din sa lugar. Si James ay lumabas sa banal na lugar, hindi nagbabago. Pananagutan pa rin niya ang pagbabantay sa mga outer disciples na namamahala sa pagbabantay sa pasukan at pagwawalis sa mga nalaglag na dahon sa pasukan. Sa likod ng pangunahing tuktok ng Hagios sect, si Landry ay nakaupo sa isang upuan. Nakahanap ka na ba ng mga detalye tungkol sa pagkakakilanlan ni 49? Sa harap niya ay nakatayo ang isang elder ng Hagios sect. Ang matanda ang namamahala sa katalinuhan ng Hagios sect.
May nakita akong ilan. Sabi ng matanda, ang tunay niyang pangalan ay 49. Ang bawat salita at kilos niya ay naglalaman ng karma power. Kahit na mahina ang karma power, maaari itong madama. Hindi siya kabilang sa panahong ito. Siya ay nagmula sa hindi kilalang panahon. May hinanakit siya kay Xavion ng Seraphic Sect. Mula sa aking pagsisiyasat, si Xavion ay hindi rin isang buhay na nilalang mula sa panahong ito. Siya ay mula sa parehong panahon ni James. Kung saang panahon sila nagmula at kung bakit sila napunta sa panahong ito, wala akong mahanap. Ang Hagios Sect ay kasalukuyang pinakamalaking sekta ng human race. Makapangyarihan ang Intelligence Department ng Hagios Sect. Naging madali para sa kanila ang paghahanap ng impormasyon ni James. Alam nilang hindi buhay na nilalang si James mula sa panahong ito, ngunit hindi nila alam kung saang panahon siya nagmula. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Landry. Hindi mula sa panahong ito. Ginamit niya ang River of Time para pumunta rito, pero bakit siya napunta sa ganitong panahon? Hindi ba siya nag-aalala na mabahiran siya ng nakakatakot na karma power? Sa sandaling ito, maging ang ekspresyon ni Landry ay naging seryoso. Madali niyang matawid ang ilog ng panahon at mapunta sa anumang panahon, ngunit magkakaroon ng karma power. Mamamatay siya dahil lalamunan siya ng karma power. Kahit na kaya niyang pigilan na lamunin ng karma power, malamang nalilito ang heavenly tribulation kapag nakapasok siya sa isa pang cultivation rank. Bukod dito, mas nakakatakot ang karma power, mas malakas ang kapangyarihan ng heavenly tribulation. Makukumpirma ko na si James ay bahagi ng human race, sabi ng matanda sa harap ni Landry. Sige. Baka bumaba ka sa pwesto. Ikanaway ni Landry ang kanyang kamay. Ang kanyang unang plano ay ibigay ang natitirang mga inscription ng human race kay James pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang impormasyon. Gayunpaman, si James ay hindi isang buhay na nilalang mula sa panahong ito. Hindi alam ni Landry kung anong uri ng karma power ang madudumihan ni James kung ibibigay niya sa kanya ang natitirang mga inscription ng human race. Bukod dito, hindi alam ni Landry kung bakit dumating si James sa panahong ito. Kaya, ayaw niyang ibigay kay James ang natitirang mga inscription ng human race. Tawagan mo si James. Malakas ang boses ni Landry. Sa hagdan sa pasukan, si James ay nakatitig sa malayo. Sa sandaling ito, lumapit ang isang disipulo at magalang na nagsabi, "J. James, Mr. Gusto kang makita ni Landry." Sige. Tumayo si James at naglakad papunta sa likod ng main apex. Hindi nagtagal, nakarating na siya sa tirahan ni Landry. Tumawag siya, "Mr. Landry." Itinuro ni Landry ang isang upuan sa gilid at sinabing, "Umupo ka." Umupo si James. Saang panahon ka galing? Diretso, tinanong ni Landry, "Bakit ka napunta sa panahong ito?" Hindi na nagulat si James na tumambad sa kanya. Ang Hagios Sect ay napuno ng mga powerhouse. Sa mundong ito, ang bawat hakbang na gagawin niya ay makakaakit ng mga pagbabago-bago ng karma power. Kaya naman, natural lang na mahulaan nila na hindi siya isang buhay na nilalang sa panahong ito. Pagkatapos ng Endlos, hindi itinago ni James ang katotohanan. Sa totoo lang, sinabi niya, "Napilitan akong dumating sa panahong ito. Si Xavion ang kalaban ko noong panahong iyon. Sa aming laban, pumasok siya sa ilog ng panahon at umahan sa agos, kaya sinundan ko siya." Hindi itinago ni James kay Landry ang mga bagay na ito dahil hindi niya akalaing ito ay isang sekreto. Nang marinig iyon, naging curious si Landry. Tanong niya, ano ang panahon na iyon? Paano ang Hagios Sect noong panahong iyon? Nasaan ako? Wala na ang Hagios Sect sa panahong iyon. Ang Anserlos ay bumagsak noon. Walang powerhouse sa Transcendental Bliss rank. Nagsasalita si James, pero nakikita lang ni Landry na gumagalaw ang bibig ni James. Hindi niya narinig ang sinasabi ni James. Hindi niya mabasa ang mga labi ni James. Pagkatapos magsalita, napansin ni James ang pagtataka ni Landry. Alam niya na kahit anong sabihin niya ay may kinalaman ng karma power. Hindi niya masabi ang mga bagay na ito o maipahayag sa mga salita. Tanging ang mga bihasa sa karma path at nakakaunawa sa karma characters ang makakaunawa sa mga bagay na ito. Mukhang may kinalaman sa karma power ang mga sinabi mo. Napabuntong hininga si Landry.
Anyway, ayaw niyang masangkot sa mga bagay na may kinalaman sa karma power. Maaari kang umalis. Maaari mong patuloy na panuurin ang pasukan at walisin ang lupa. Ikanaway ni Landry ang kanyang kamay. Sige. Walang sabi-sabi, tumayo si James at umalis sa lugar. Pagkaalis ni James, lumitaw ang dakilang elder ng Hagio sect. Ano ang iyong opinyon tungkol dito? Tumingin si Landry sa Great Elder at nagtanong. Nagmukhang seryoso ang dakilang elder habang sinabi niya, hindi siya mula sa panahong ito, ngunit dahil dumating siya sa aming sekta, ang aming sekta ay nabahira ng karma power. Hayaan mo na lang ang lahat. Hindi natin kailangang gumawa ng paraan para harapin ito, tama ka. Tumango si Landry. Hindi alam ni James na gusto ni Landry na ibigay sa kanya ang natitirang primitive inscriptions. Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Landry. Napagdesisyonan nilang panuurin ang performance ni James bago magdesisyon. Nanatili si James sa sekta ng Hagios. Mapayapa ang kanyang mga araw, at wala siyang magawa. Hindi rin siya nagmamadaling patayin si Xavion. Ginugol niya ang kanyang mga araw ng malaya. Nagwalas siya sa lupa at naunawaan ang mga landas. Minsan, nakikipag-chat siya kay Wyatt. Gayunpaman, ang mga araw na tulad nito ay tumagal lamang ng maikling panahon. Isang nakakatakot na kapangyarihan ng Dumb Alloy sa dulo ng Halcyon Road mula sa pinakamalalim na bahagi ng Dark World. Sa ilalim ng bagyo ng enerhiya, nataranta ang mga powerhouse ng Dark World. Sa pinakamalalim na bahagi ng Dark World at sa dulo ng Halcyon Road, sumabog ang mga pagsabog. Ang mga pagsabog ay dumaan sa paghihigpit ng espasyo at lumampas sa limitasyon ng oras. Kumalat sila sa buong Dark World. Kasabay ng mga pagsabog, ang makapangyarihang enerhiya ay dumaan sa lugar. Sa ilalim ng pagsupil sa kapangyarihan, nataranta ang mga sekta ng Anserlos at ang mga lahi ng Dark World. Emergency. Ang elder ng Hagio sect, na namamahala sa pagkolekta ng impormasyon, ay nagpakita sa main Apex Hall. Nang lumitaw ang elder, maraming elder ng Hagio sect ang nagpakita rin ng kanilang sarili. Sa pangunahing upuan, nagmamadaling nagtanong si Landry, anong nangyari? Mr. Landry, may nangyari sa dulo ng Halcyon Road. Nasira ang porma sayon sa hangganan ng dulo ng Halcyon Road. Ang hangganan ay nabura. Napakaraming hindi kilalang nabubuhay na nilalang ang dumarating sa Halcyon Road para pumatay, nagmamadaling sabi ng matanda. Mabilis niyang ibinahagi kay Landry ang impormasyon. Mag-issue ng order. Lahat ng mga sekta ng Anserlos at mga lahi ng Dark World, mangyaring bumuo ng isang pangkat ng mga powerhouse at magtungo sa Halcyon Road. Kailangan nating pigilan ang hindi kilalang mga buhay na nilalang na dumaan sa Halcyon Road. Agad namang naglabas ng utos si Landry. Ipinakalat ang utos sa mga sekta ng Anserlos at mga lahi ng madilim na mundo. Sa panahong ito, bagamat ipinaglalaban ng lahat ang dominasyon, nagkakaisa pa rin sila. Sa pagharap sa hindi inaasahang sitwasyon, walang nang-ahas na mag-aksaya ng oras. Mabilis, nagtipon sila ng mga powerhouse sa ilalim ng kanilang mga sekta at lahi. Ang lumilipad na mga barkong pandigma ng mga sekta at lahi ay nagtungo sa pinakamalalim na bahagi ng madilim na mundo at sa Halcyon Road. Sa pasukan ng Hagio sect, lumitaw ang isang malaking lumilipad na barkong pandigma. Sa Hagio sect, maraming powerhouse ang lumipad palabas at lumitaw sa lumilipad na barkong pandigma. Nang makita ni James, na nakaupo sa tapyas na bato sa pasukan, kung ano ang nangyayari, siya ay natigilan. Bumulong siya, anong nangyayari? Kahit na nakarinig din siya ng malalakas na pagsabog at naramdaman ang kakilakilabot na enerhiyang kinalabasan, hindi niya alam kung ano ang nangyari. Sa sandaling ito, lumipad si James patungo sa lumilipad na barkong pandigma at humarap kay Landry. Hindi niya maiwasang magtanong, Mr. Landry, anong nangyayari? Sumulyap si Landry kay James at sumagot, may nangyari sa Halcyon Road. Ang pagbuo ng hangganan sa dulo ng Halcyon Road ay nasira. Ang hangganan ay nabura. Maraming hindi kilalang nabubuhay na nilalang ang dumarating sa madilim na mundo mula sa Halcyon Road. Holy crap! Nang marinig iyon, hindi mapigilan ni James na magmura. James, hindi ka kasali sa panahong ito. Kung ano ang nangyayari sa panahong ito ay wala kang pakialam. Dapat kang bumaba at bantayan ang Hagio sect, bilin ni Landry.
Pupunta ako at tingnan, sabi ni James. Curious siya sa mga nangyari sa panahong ito. Gusto niyang malaman kung ano ang nasa dulo ng Halcyon Road. Mayroon bang ibang mundo doon? Ano ang hitsura ng mga buhay na nilalang sa mundong iyon? Dahil gustong sumama ni James, hindi siya pinigilan ni Landry. Hindi nagtagal, natipon na ang mga powerhouse ng Hagios sect. Lumipad ang lumilipad na barkong pandigma. Nang lumipad ito, isang spatial rift ang lumitaw sa unahan nito. Ang lumilipad na barkong pandigma ay pumasok sa spatial rift at nawala sa pasukan ng Hagios sect. Sa isang iglap, ang lumilipad na barkong pandigma ng Hagios sect ay lumitaw sa madilim na mundo at sumugod sa pinakamalalim na bahagi ng madilim na mundo. Kasabay nito, lumipad din ang mga lumilipad na barkong pandigma ng mga sekta at lahi. Ang buong espasyo ng Dark World ay napuno ng lumilipad na mga barkong pandigma. Ilang powerhouses ang nagtipon sa lumilipad na barkong pandigma ng Hagios sect. Naroon sina Zizel ng Seraphic sect at Xavion. Nasa paligid din si James. Nang makita ni Xavion si James ay nagdilim ang kanyang ekspresyon. Si James naman ay bumati kay Xavion, "Hello, Your Highness. Mayroon ka bang iba pang supernatural signature skills? Maaari mo bang ipakita ang mga ito sa akin?" Nagalit si Xavion sa sinabi ni James. "Huwag kang mayabang." Pinandilatan ni Xavion si James at sinabing, "Huwag mong isipin na hindi kita mapapatay pagkatapos mong mamaster ang obsidian body. Sa iyong kasalukuyang cultivation rank, hindi mo ako mapapatay," mahinahong sabi ni James. Hindi nag-abalang makipag-chat si Xavion kay James. Sinundan niya si Zizel at pumasok sa pangunahing bulwagan sa lumilipad na barkong pandigma ng Hagios sect. Tumawa si James at sumunod. Sa pangunahing bulwagan, nagtipon ang mga powerhouse mula sa Anserlos at mga lahi mula sa Dark World. Maraming mga powerhouse na kilala sa Dark World ang nagpakita. Tanging ang mga powerhouse na hindi nagpakita ng kanilang sarili at nagmumuni-muni sa pag-iisa ang hindi nagpakita. Sa main seat ng main hall, seryoso ang ekspresyon ni Landry. Sabi niya, "Mga kapwa magsasaka, tumama ang akrises sa madilim na mundo. Kailangan nating lahat na magtulungan upang malutas ito. Makapangyarihan ang mga kalaban sa dulo ng Halcyon Road. Ni hindi natin alam kung ano sila. Hindi natin kayang maging reckless this time." Malakas ang boses ni Landry. Tinawag niya ang lahat para ihanda sila. Kailangan nilang maging handa na mamatay sa labanan. Mabilis na sumulong ang lumilipad na barkong pandigma. Binagtas nito ang madilim na mundo, mabilis na sumulong sa madilim na espasyo. Hindi nagtagal, lumitaw ito sa pasukan ng Halcyon Road. Maraming lumilipad na barkong pandigma ang pumasok sa Halcyon Road mula sa pasukan nito at dumating sa isang marahas na espasyo. Nang lumitaw ito sa marahas na espasyo, naramdaman ng maraming powerhouse ang isang bituin na umuusad ng mabilis sa daanan sa unahan nila. Ang bituin ay nagdala ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Kahit saan ito dumaan ay ganap na madudurog. Nangunguna ang lumilipad na barkong pandigma ng Hagios sect. "Maghanda para sa labanan," sigaw ni Landry. Kasunod ng tunog ng kanyang boses, ang mga aura ng mga powerhouse sa paligid niya ay lalong nakakatakot. Ang bituin sa di kalayuan ay patuloy na lumutang patungo sa kanila. Ang bituin ay parang mata ng dyablo. Ang aura na dala nito ay nagpabagabag sa mga powerhouse ng Dark World sa lumilipad na battleship. Gayunpaman, kailangan lamang nilang i-circulate ang kanilang enerhiya at ang mga negativity na ito ay mawawala. Nang malapit ng magbanggaan ang bituin at ang lumilipad na barkong pandigma, huminto ang magkabilang panig. Sa lumilipad na barkong pandigma, nakatayo si Landry sa harapan. Nakatingin sa bituin sa unahan niya, sinabi niya, "Ito ang madilim na mundo. Wala akong pakialam kung saan ka galing. Mangyaring umalis ka agad. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit ko." Malakas at malinaw ang boses ni Landry. "Haha." Sa bituin sa unahan, tawa ang narinig. Swoosh! Sa sandaling ito, isang anino ang dumaan. Biglang sumulpat ang anino kay Landry. Hindi man lang nakapag-react si Landry bago siya nataman. Lumipad pabalik ang kanyang katawan. Kasabay nito ang pagluwa niya ng dugo. Nang makita ang eksenang ito, natigilan ang lahat ng powerhouse sa lumilipad na battleship. 2/3. Siya si Landry,
ang leader ng Hagio sect. Siya ay isang powerhouse sa ika-6 na yugto ng Transcendental Bliss rank. Kilala siya bilang pinakamalakas na powerhouse sa mundo. Gayunpaman, nasugatan siya sa isang galaw. Ano lang ang bituin na ito? Gaano kalakas ang mga buhay na nilalang sa bituin? Bumangon ang takot sa kanilang mga puso. Nasugatan si Landry at tumalsik ng dugo. Nakatayo siya sa kawalan sa itaas ng lumilipad na barkong pandigma habang ang isang nakakatakot na aura ay lumabas mula sa kanya. Itinaas niya ang 2 kamay, at isang mahiwagang enerhiya ang lumabas sa kanyang mga palad. Ipakita mo sa akin muli ang iyong galaw. Sa sandaling magsalita si Landry, lumipad siya palabas. Sa isang iglap, nagpakita siya sa harapan ng kakaibang bituin. Isang anino ang lumitaw sa harap ng bituin. Ang anino ay patuloy na nagbabago ng anyo. Tila wala itong nakapirming hugis. Ito ay patuloy na nagbabago. Napatitig si Landry sa anino na walang katapusan at nakasimangot. Naging seryoso rin ang ekspresyon niya. Naramdaman niya na ang aura ng anino na ito ay mas malakas kaysa sa kanya. Malakas ang aura ng misteryosong anino. Batay sa kung ano ang maaaring maramdaman ni Landry, ang anino ay hindi bababa sa ika-9 na yugto ng Transcendental Bliss rank. Ito ay malapit sa Years 1 rank. Nakaramdam ng pressure si Landry sa pagharap sa gayong powerhouse. Gayunpaman, hindi siya maaaring umatras. Siya ang pinakamalakas na nilalang na nabubuhay. Kung outreach siya, babagsak ang Halcyon Road. Kapag nakapasok na ang bituin sa madilim na mundo, maraming lahi at buhay na nilalang ang madadami. Get lost. Isang malamig na boses ang narinig mula sa itim at patuloy na nagbabagong anino. Pagkatapos, libo-libong itim na aura ang humiwalay sa anino at mabilis na tinungo si Landry. Kaagad, naglunsad ng mga pag-atake si Landry. Ang mga itim na aura na ito ay marupok. Sa sandaling dumapo ang mga pag-atake sa kanila, agad silang nawala. Gayunpaman, agad silang muling lilito kay Landry. Napapaligiran ng itim na aura ang katawan ni Landry. Ginawa ni Landry ang lahat para lumaban, ngunit hindi siya makalaya. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang pagkawala ng kanyang enerhiya. Ito ay hinihigop. Nagbago ang ekspresyon niya. Sa di kalayuan, maraming powerhouse ang nagtipon sa lumilipad na battleship. Nang makita ng mga powerhouse na ito na nakulong si Landry, natakot sila. Hindi lamang ang mga powerhouse na ito ay hindi naglunsad ng mga pag-atake, ngunit nilayuan pa nila ang kanilang mga sarili mula sa labanan. Ang mga powerhouse ng Dark World ay natigilan. Hindi sila nang ahas na lumaban. Nang makita ni James ang nangyayari ay kumunat ang noo niya. Gusto niyang tumulong, ngunit si Landry, isang powerhouse sa ika-6 na yugto ng Transcendental Bliss rank, ay agad na napasuko. Kung sumali siya, hindi ba siya mamamatay? Sa madilim na kawalan sa harapan, umalangaw ang iyak ni Landry. Parang miserable siya. Nang marinig iyon, natakot ang mga powerhouse sa lumilipad na barkong pandigma. Bumangon ang kawalan ng pag-asa sa kanilang mga puso. Sino ang makakalaban sa gayong powerhouse? Kahit na ang lahat ng nabubuhay na nilalang ng madilim na mundo ay lumaban sa kanya, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong manalo. Sa lumilipad na barkong pandigma, nilingan siya ni Xavion. Iniskan niya ang mga powerhouse sa paligid niya. Hindi pare-pareho ang ekspresyon niya. Imposibleng sabihin kung ano ang nasa isip niya. Nakatuon si James sa laban sa hinaharap. Hindi niya pinansin si Xavion. Sa sandaling ito, gumawa ng hakbang si Xavion. Gayunpaman, inatake niya ang mga powerhouse sa paligid niya sa halip na ang anino sa malayo. Sa isang iglap, na-activate niya ang obsidian body at inatake ang ilang buhay na nilalang sa tabi niya. Nasa peak second stage siya ng Transcendental Bliss rank. Siya ay makapangyarihan. Habang umaatake siya ng buong lakas, ang ilang buhay na nilalang ay agad na namatay. Xavion, anong ginagawa mo? Saway ni Zizzle. Anong ginagawa ko? Madilim ang ekspresyon ni Xavion. Sabay-sabay itong humarap kay Zizzle at itinaas ang kamay, gusto siyang atakihin. Napaiwas si Zizzle sa oras. Hindi nagawang tamaan ni Xavion si Zizzle. Lumingon din si James. Pagtalikod niya, lumipad palabas si Xavion. Lumitaw si Xavion sa malayong madilim na kawalan. Sa ilalim ng mga titig ng maraming buhay na nilalang, lumuhad siya sa kawalan.
Taos puso niyang sinabi, Panginoon, handa akong sumapi sa iyong sekta. Tutulungan kitang labanan at patagin ang Dark World. Bastard, galit na sumpa ni James nang makita ang eksenang ito. Hindi niya inaasahan na magre-rebelde si Xavion at sumapi sa sekta ng hindi kilalang nilalang. Ikaw. Parang may lumitaw na mata sa anino. Nakatingin ang mata kay Xavion. Nasa ikalawang yugto ka pa lang ng Transcendental Bliss rank. Ano ang kailangan ko sa iyo? Isang walang pusong boses ang narinig. Tumayo si Xavion at lumingon para makita ang lumilipad na battleship sa likod niya. Nakatingin sa galit na mga powerhouse sa lumilipad na barkong pandigma, dinilaan niya ang kanyang mga labi at sinabing, ano ang mali sa ikalawang yugto ng Transcendental Bliss rank? Ang ikalawang yugto ng Transcendental Bliss rank ay isang hindi magagapi na pag-iral sa Dark World. Tiwala si Xavion sa kanyang lakas. Ngayon, nasa peak second stage siya ng Transcendental Bliss rank. Bilang karagdagan, mayroon siyang obsidian body. Kaya niyang labanan ang mga powerhouse na mas mataas kaysa sa kanya. Hindi siya natatakot sa mga powerhouse sa ika-4 o ika-5 yugto ng Transcendental Bliss rank. Sige.